Gusto mo bang magbagong buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 9, verses 28 to 36, and I read it for you. Now about 8 days after these sayings, Jesus took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray. And while he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became dazzling white. Suddenly they saw two men, Moses and Elijah, talking to him. They appeared in glory and were speaking of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Now Peter and his companions were weighed down with sleep, but since they had stayed awake, they saw his glory and the two men who stood with him. Just as they were leaving him, Peter said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. Let us make 3 dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Not knowing what he said, while he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were terrified as they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, "This is my Son, my chosen. Listen to him." When the voice had spoken, Jesus was found alone, and they kept silent, and in those days told no one any of the things they had seen. Kung tatanungin mo ng totoo at honest ang iyong sarili, ano ang gusto mong baguhin? Maaring ang tugon natin, ang sagot natin sa katanungang ito ay iba-iba. May mga tao na gustong baguhin ang ugali, magaspang, masamang ugali. O kaya naman ang iba ay gustong baguhin, alisin ang bisyo, pagiging lasenggo, pagsisigarilyo, sa sugal, o kung ano pa mang nais iwanan na at putulin na. Maaring ang gusto mo namang makitang pagbabago ay pagbabago sa lipunan, sa bansa, higit lalo sa mga panahon na divided ang bawat isa dahil sa politika. Anong gusto mong pagbabago makita mo sa loob ng pamilya, sa inyong mag-asawa, sa iyong mga anak? Ano ang gusto mong pagbabago? Iba-iba ang ating mga sagot, pero iisa ang naisin, ang magbago para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin ang tinatawag na Transfiguration of the Lord o ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbago ang kanyang anyo. Nakita natin kung gaano kaliwanag at kaningning ang ating Panginoong Hesukristo. Kasama niya si Moises at si Elias. Sila ay nag-uusap tungkol sa nakaambang pagpaparusa, paghihirap at maging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbago ang anyo, pero wala namang kailangang ipagbago ang Panginoong Hesukristo. Kagaya nating mga tao na kailangan nating magbago para sa kabutihan, para sa katotohanan, para sa ating kinabukasan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabago, na kung saan tinatawagan tayo ng Panginoon, bumalik ka sa aking piling. Sa pagbalik sa Kanya, sa pakikinig sa Kanyang tinig, kinakailangan po nating mayroon tayong iwan. May kailangang alisin, may kailangang putulin. Ito yung mga bagay na hindi nakakatulong sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya, habang tayo ay nagdarasal, nag-aayuno at nagkakawang gawa, magbagong buhay tayo.
Manalangin tayo. Panginoong Kristo, turuan niyo po ang aming mga puso na magbago para sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng videong ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.